Okay, magandang hapon mga kapatid sa inyong lahat. At ngayon ay May 21, 2021, prayer meeting natin. At mamaya-maya marami tayong pag-pray. At kung isipin natin, matagal-tagal na rin tayo sa ganitong kalagayan na mayroon tayong sinaalang-alang na pandemya. Kung kaya't malungkot kung tutuusin sapagkat tayo lahat ay hindi makakilos ng normal. Maraming naapektuhan, maraming nahihirapan sa buhay dahil hindi makapasok, walang trabaho, walang kita. At ang mga tao ay nagtatanong kung tutuusin. Nagtatanong kung ano ang kalagayan natin ngayon, hanggang saan ang ganitong sirkumstansya, hindi natin malaman. Ando doon ang mga bagay-bagay na usapin tungkol sa ating teritoryo, na kung titingnan natin, ito kaya ay alam ng Diyos? Malaking katanungan yan sa bawat isa sa atin. Tayo mga mananampalataya, umaasa at alam natin na ang lahat ng ito ay mayroon itinuturo sa atin ng Panginoon. Subalit sa mga walang pananampalataya, natural lamang ito na nangyayari. Kaya sa hapong ito, una na naman na idadalangin natin mamaya ay ang ating pandemya, ang ating nararanasan sa ating kapaligiran, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Na alam ko na tutugunin ito ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. Pero bago tayo dumako doon, mga kapatid, tayo ay manalangin at iukol natin ang ating panalangin sa Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat. At tayo ay mananalangin sa hapong ito, kung kaya't iyuko natin ang ating mga sarili at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming gagawin sa hapong ito. At ngayon ay May 21, Biyernes, araw ng pananalangin. Kung kaya't Panginoon, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay hubad, wala po kaming pwedeng itago sa iyo. Kung kaya Panginoon namin Diyos, kami ay mananalangin at marami po kaming pag-uusapan tungkol sa pananalangin, bakit ito hindi tinutugon, at marami pang iba. Ano ba ang hadlang? Ito man mga kapatid, ito man mga Panginoon ay pang-presenting pangangailangan sagutin namin sa pamamagitan ng iyong banal sa kasulatan, sapagkat maraming tao sa kapanahunan ngayon ang hindi makaunawa at ang nararamdaman nila, Panginoon namin Diyos, ay pressure, pagipitan, at dahil sanay sila, Panginoon, sa pagkilos sa araw-araw, punta rito, punta roon, ang ganito mga pagpipigil sa aming mga sarili ay kakaiba at minsan hindi maunawaan, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon namin Diyos, ang mga talata namin bubuksan at mangusap ka sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Wala naman pong hindi kailangan dito, kundi lahat ng tao ay sakop dito sa pananalangin.
Kung kaya't sasagutin po namin ang lahat ng yan. Marami pong salamat sa pangalan ng Kristo. Amen. Katulad na aking nasabi kanina, ang bahagi ng ating pag-aaralan sa acronym na ACTS, ACTS, ay letter C, confession. Ito mga kapatid ay mukhang hindi natin naobserbahan ang simula na adoration, confession, thanksgiving, supplication. Nung isang linggo, nung isang biyernes, ang ating pinag-aralan ay supplication. Ay thanksgiving pala, mga kapatid. Kaya ang buod ng ating mga sinasabi ay puro pagpapasalamat. Ngayon naman ay pagkumpisal. Mga kapatid, ang sabi dito sa aklat sa Isaiah 59 verse 1 and 2, pakinggan natin mga kapatid. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit. Ang mga daing mo'y dinigin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan niya, kaya hindi marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Mga kapatid, kailangan talaga na ang mananampalataya ay totally dependent sa Diyos. Sa lahat ng panahon. Ang sabi dito, ang dahilan ng ating mga dalangin na hindi pinapakinggan ng Diyos ay kasalanan. Maliwanag po mga kapatid. Katulad ng ating napag-aaralan, ang simpleng pagbabaliwala sa Diyos. Kumbaga sa tao ay dinadaan-daanan ka lang. Halimbawa, isang pamilya, nanay at tatay, ang tatay ay dinadaan-daanan lang, samantalang siya naman ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan. Pero hindi man lang, halimbawa, umalis ang tatay tapos dumating, hindi man lang magsabi na, salamat, at umuwi na ang tatay ko. Yan po ay pagbabaliwala. Sa Diyos, kailangan po, paggising pa lang sa umaga, nagpapasalamat na tayo. Iyan ang buod ng pag-aaral natin nung isang biyernes. Sa ngayon, ang tanong dito, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi. Ang mga daing mo ay dinigin niya. He is always open to our prayer. Mga kapatid, tayo ay kapag pinag-usapan ng pananalangin, ang akala natin ang pananalangin ay simpleng bagay lamang. Ang pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Iyan ay lahat ng bagay ay sabi nga ng Biblia, dapat sabihin natin sa Diyos. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus, our Lord. Iyan ang kalooban, iyan ang will ng Diyos na iparating natin ang lahat. Ang dapat pasalamat, ang dapat ipahinaing, ay ihingi natin ang habag sa Diyos. Sagutin. Ang sabi dito, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ng Diyos ang dalangin mo. Mga kapatid, ang sabi ng 1 John chapter 1, verse 8, kung sasabihin natin na tayo ay hindi nagkakasala, araw-araw, sa araw-araw na buhay natin, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Ang sabi ng Biblia. Sapagkat ang simpleng pagkaligtaan natin sa Diyos, ang simpleng ginagawa natin
na pagbabaliwala sa Diyos ay pagkakasala na may tuturing. Halimbawa, nakatanggap ka ng malaking pera o maliit na pera, hindi man lang sumagi sa isipan mo na ipagpasalamat. Yan po mga kapatid, pagkukulang at pagkakasala. Sa salita natin, sinasabi natin pagkukulang. Yan po ang sa pangkalahatang katawagan, iyan po ay pagkakasala. Kaya po dapat talaga tayo ay ang buhay espiritual ay na yan. Sabi nga natin, ang buhay espiritual ay sabi natin Christian life. Buhay espiritual. Araw-araw kasama na yan sa natin. Dugo natin ang buhay espiritual. Walang Kristiyano magsasabi na hindi mahalaga sa kanya ang kanyang buhay espiritual sapagkat ang buhay espiritual ay katumbas ng buhay pisikal. At ang sabi dito, ang nagiging dahilan kaya di marinig ang ating mga dalangin ay ang ating kasalanan. Kaya ang kasalanan, alam mo man o hindi, dapat tayo ay palaging nasa mode ng pagkukumpisal. Hindi tayo nagmamalaki, palagi tayo nagpapakumbaba. Sapagkat po, ang Diyos hindi pwedeng pagmataasan. Hindi pwedeng magmataas tayo sa Diyos. Ang sabi nga natin, masyado anyang mayabang, masyadong high-hat, masyadong maalumuom ang taong yan. Para anyang walang Diyos. Yan ang mga kategori ng mga taong hindi marunong kumilala. Alam mo mga kapatid, itong panahon ngayon, panahon ito na naman ng pagkilala sa Diyos. Itong panahon ay binibigay sa atin upang kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mayroon ako makamag-anak sa Pililya na itong panahon natin ngayon ay sinasabi nila na sa kanilang iglesia na ito'y tribulation na. Nasa panahon na doon tayo ng tribulation. Mga kapatid, ang sabi sa Biblia, dapat hindi po tayo naliligaw basta-basta. Hindi po tayo sumusunod sa mga sinasabi ng mga bulaang mananampalataya, bulaang leader. Kung mayroon totoong leader, mayroon mga bulaang leader. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, nagdudunong-dunungan na leader. Maraming na-record niya sa Biblia, sa Book of Philemon, sa Book of Titus, Timothy, marami nakapasok sa loob ng iglesia. Naghahari-harian. Mas lalong kanyon. Mas lalong delikado sa ganong kalagayan. Kaya tayo ay sensitibo sa mga bagay na katulad niyan. Ang sabi dito, ang dahilan ng paglayo ng Panginoon sa atin ay dahil sa ating mga pagmamakuri. Sa ating pagmamalaki, sa ating pagsasabi na wala tayong dapat ikumpisal, wala tayong kasalanan, wala tayong pagkukulang sa Diyos. Alam mo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, iyan ang sabi dito, what hinders fellowship? Your iniquity. Iniquities. Ang mga kabaluktutan natin ang siyang naglalayo sa Diyos sa atin. Hindi natin kinikilala ang Diyos. Kaya, sa pangalawang katanungan, dumungo tayo kay Haring David sa Salmo chapter 51 verse 6. Sa Salmo, tingnan natin. 51, Psalms 51, verse 6, 16 to 17, sabi dito sa verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat
puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Yan ang panalangin ni David. Si Haring David ay nasa linya ng mga mananampalataya. Anak po siya ni Obed, anak po siya ni Jesse. Nasa linya siya ni Judah. Kaya hindi natin masasabi na ang kanyang ginagawa ay hindi naka-align, hindi nakatugma sa Panginoon, sapagkat si David ay nasa descendant ng mga mananampalataya. Alam mo mga kapatid, nabanggit rin natin na ang mga mananampalataya at saka hindi mananampalataya ay may kanya-kanyang descendant. Ang mga lahi ni Jacob sa anak ni Abraham ay mga mananampalataya. Ang mga lahi ni Isaac ay mga hindi mananampalataya. Iyan ang tandaan natin mga kapatid. Kaya ang ebanghelyo ay mahalaga sa mga tao. Sapagkat yan ang nagliligtas sa atin, yan ang kumukuha sa atin. Panawagan, yan ang tawag ng Diyos na bumaling sa Kanya. Upang sabi nga ng Biblia, kung ikaw ay descendant ni Abraham, ikaw ay anak ni Abraham. Hindi naman tayo kadugo ni Abraham, pero tayo ay descendant ni Abraham. Lineage ay ibang salita. Lineage or descendant ni Abraham. Kaya mga kapatid, sabi dito ni David, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong ng wagas. Mga kapatid, ang wagas na dunong ay simpleng pananampalataya pero mayroong wisdom, sabi nga natin. Na hindi po tayo nakikinig, hindi po tayo tumatalima sa pambubula, hindi po tayo sumusunod sa mga panukala na magdadala sa atin sa kabiguan. Mayroon tayong dunong na nagmula sa Diyos. Sa panahon ngayon, usong-uso ang pandilig lang. Kaya mga kapatid, dapat tayo may dunong. Sa verse 16, hindi mo nais ang mga paghahandog sa haing sinusunog na di nakalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay pakumbabat pusong matapat. Di ba? Nalaman na naman natin na ang gusto ng Panginoon, pusong matapat. Kung tayo, faithful tayo. Kahit anong pagsubok, sa Diyos pantay kakapit. Iyan ang katapatan. Ang ibig sabihin ng faithfulness ay hindi nagbabago. May awitin tayo niyan. Pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. The steadfast love of the Lord never ceases. Alam mo yung the steadfast, ang ibig sabihin niyan, hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw. Hindi tayo madaling mapaniwala sa mga hidwaang aral. Kaya sabi dito, ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabang puso't matapat. Yan ang sabi ni David. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. Alam mo mga kapatid, nababanggit lang natin ang Israel ngayon, ang Jerusalem. Ipanalangin natin ang Israel ngayon. Mayroon silang gusot. At nung napag-aralan namin sa Old Testament Survey, napag-aralan namin na hindi matatapos ang panggugulo sa bansang Israel ng Palestino. Sinasabi ng Palestino, umalis kayo riyan sapagkat yan ay hindi nyo lugar. Pero ang hindi nila nalalaman o ini-ignore nila na ang bansang Kanaan noon na pinalitan ng Jacob, na pinalitan ng Israel, ay ibinigay ng Diyos.
Ang kasaysayan ng Israel ay batay sa kasaysayan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, noong unang panahon na yan ay tinuturing ng the land of milk and honey. At sa ngayon ay na-realize na sapagkat ang bansang Israel ngayon ay maunlad na bansa. Ang mga disyerto ay naging taniman nila, maraming uwasan doon, maraming pananim. At sa katunayan na, ang balita, ang bansang Israel ay magtuturo sa atin tungkol sa agriculture. Sapagkat ultimo, yung mga kapatagan nila doon, na deserted places nila, yung mga kapatagan sa Israel, pinalagyan nila ng tubig na nagmumula sa dagat, na i-convert sa tabang na tubig, kung kaya't ang bansang Israel mayaman pagdating sa agrikultura. Mga kapatid, ang sinasabi ni David dito, pakumbaba at pusong matapat. Alam niyo mga kapatid, malaking bagay ang maging mapagpakumbaba at maging matapat. Yung totoo lang ang sinasabi. Iyan ay masasabi natin na yan katapatan. Kaya sabi dito, David conclude that God wanted of him humility of heart, humbleness of heart, and faithfulness. Yan ang nais ng Diyos kay David. Sa paghahari ni David, kailangan ang paghahari ni David ay nakabatay sa katapatan at pagpapakumbaba. Kung kaya sa bandang huli nakikita natin mga kapatid, tingnan natin sa 1 John chapter 1, yung sinabi ko kanina. 1 John, ito ang pinakahuli na talata na titingnan natin. 1 John chapter 1, verse 8. Talatang 6 muna tayo. Kung sinasabi natin tayo ay kaisa niya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Yan ang sabi ng talatang 6, talatang 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nakikiisa at nililinis ng dugo ng Diyos ni Kristo, ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Alam mo ang pagpapakumbaba? Kung ang isang tao magpapakumbaba at tatanggap kay Kristo, hindi niya nalalaman na siya ay nililinis na ng dugo ni Kristo. Ang tawag natin yan, forgiveness of sin. At para ang isang tao ay matanggap bilang anak ng Diyos, kinakailangan siya ay malaman niya ang kasaysayan ni Kristo. Batay sa kasaysayan, sa istorya ng Biblia, history ng Bible, at ano ba ang ginawa ni Kristo. Yan ang dapat alamin ng isang taong nais magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Maniwala. Sapagkat ang paniniwala, ang sabi nga natin, faith, at pagtanggap, yung ang sabi sa Bible, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So diyan mga kapatid, sabi sa verse 7, 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y makakaasa at nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Alam mo mga kapatid, yan ang dapat unawain natin, na ang tamang relasyon sa Diyos, kinakailangan dumaan ka sa proseso ng pagtanggap sa Panginoon Kristo. At lumakad, ang sabi dito, lumakad sa liwanag.
ang lumakad sa liwanag, lumakad ka sa tamang pananampalataya. Verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ibig sabihin, dinadaya natin ang ating sarili kung tayo nagmamalaki. Kung sinasabi natin na wala naman ako dapat ikumpisal. Wala naman akong nagawang kasalanan sa Diyos. Alam mo ang pagbabaliwala ay kasalanan. At ang sabi sa verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, kumpisal, maasahan nating ipagpapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. So kailangan mga kapatid, ang sabi nga natin, ang dapat kasi sa ating mga mananampalataya, pagpapakumbaba at katapatan. Kahit hindi tayo tanggapin ng mga tao, kahit hindi tayo kilalanin ng ibang tao, basta kilala tayo ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, kung mayaman ka sa lupang ito, hindi ka naman mayaman sa Diyos. Kapahamakan ang nag-aantay sa iyo. Ang sabi sa Bible. Kung kaya't mga kapatid, mahalaga ang namatagpuan natin ang Panginoon. Malaman natin at matanggap natin ang Panginoon. Kasaysayan, susunod ang kasaysayan uli, marami sa mga pinagaling ng Panginoon sa kanilang karamdaman, kumilala sa Panginoon, nanampalataya, nagtiwala, kung kaya't nakamit nila ang kapatawaran sa kanilang kasalanan at the same time, sila'y nagkamit ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling ni Kristo ang may kitong, pinagaling ni Kristo ang may trangkaso. Maraming pinagaling si Kristo dito. Yung mga dinurugo ng matagal ng panahon, mayroon siyang problema sa bagay na yan. Lahat yung nagkamit ng kagalingan dahil sa kanilang paniniwala kay Kristo. Yun ay physical. Ang ino-offer ng Panginoon ngayon sa atin ay spiritual na kagalingan. Kung tayo maniniwala sa kay Kristo, kaya ang kailangan mga kapatid, maniwala tayo kay Kristo at magpakumbaba. Tanggapin natin na tayo humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa matagal nating pagbabaliwala sa Diyos, hingin natin ng tawad yan. At tayo ay tatanggapin ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Matuwid ang sabi dito. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ang Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang kasalanan ay hindi dapat ulit-ulitin yan. Mayroon dito pinatawad ang Panginoon. Yung Samaritan woman, ang Samaritan woman ay gumawa sa adultery. Ang kanyang pinapractice ay practice ng mga matatawag nating mga hidwa ang pananampalataya sapagkat multiple marriage yung kanyang kinasasablakang suliranin ng panahon ngayon. Ang sabi ng Panginoon, binibigyan kita ng raya. Pero mula ngayon, huwag ka nang magkasala, sabi ng Panginoon. Humayo ka na at huwag ka nang magkasala. Kung kaya't mga kapatid, kailangan po natin talaga magkumpisal. So, sa hapong ito, sana po mga kapatid, makita natin na anumang balak na hindi ka nais-nais sa Panginoon, ay dapat ikumpisal natin yan. Mga balakin sa buhay, pinapangunahan natin ang Diyos. Mga gusto natin sa buhay na kinukuha natin sa pilitan, yan ay kasalanan laban sa Diyos. Ikumpisal natin ang lahat ng yan. Kaya, hindi natin ipinapanalangin ang mga bagay-bagay na kailangan natin sapagkat gusto natin kunin sa pilitan. Kaya ko naman yan. Hindi ko naman kailangan ang Diyos. Magbibili ko naman ng lahat ng yan. Sa aking sariling kakayahan.
So mga kapatid, ikumpisal natin ang lahat ng yan upang malaman natin at tayo magkaroon ulit ng desire, magkaroon ulit tayo ng sigla sa paglilingkod kung ikaw ay mananampalataya na. Kung ikaw ay hindi naman mananampalataya, ang sabi ng Biblia, ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan. Ang pagbabaliwala, tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang sariling tagapagligtas. At ikaw, magkakaroon ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Biblia. At ang buhay na walang hanggan na yan ay malaking issue yan sa bawat sa mananampalataya. May mga naniniwala na sila ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan, pero sila ay parurusahan pa ng Diyos, ang sabi nila. Kung kaya, mga kapatid, sana ngayong hapon, ngayong gabi, nakita natin ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya at magkumpisal. Maraming salamat sa bawat isa. May mga mananalangin at sila ay kasama natin sa ating prayer meeting. Ngayon ay Friday. Ang unang mananalangin sa atin ay si Jumar Hobilia. Good evening po sa ating lahat. Asama niyo po akong mag-pray. Lord God, pinag-pray ko, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kaganapan, Panginoon, sa buhay ng bawat miyembro ng JCC, Panginoon, Lord God. At Lord, pinag-pray ko, Panginoon, ng church na, Panginoon, ng mga members ng church na yan, Panginoon, Lord God. Hindi lang physical, Panginoon, ganoon din, Panginoon, sa spiritual, Panginoon, na pamumuhay, Panginoon, anawa, Panginoon, maging maayos ang spiritual na buhay ng bawat isa na patuloy, Panginoon, na nagagampan ng Panginoon ang daily devotion, Panginoon, ng bawat isa. At Lord, nagabay ko din, Panginoon, Lord God, discipleship, Panginoon, Lord God, na nawa, Panginoon, mas marami po, Panginoon, din yung ma-involve, Panginoon, sa prayer, Panginoon, Lord God, na lahat, Panginoon, nawa ng member ng GCC ay may involved sa pag-pray, Panginoon, Lord God. Lord, na patuloy din po namin kayo, Panginoon, na kinakausap, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng pandemic na pinagdaraanan ng bansa, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, na hindi, Panginoon, malayo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa inyo. Napatuloy po kami kayo nakakausap, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings and guidance, Panginoon. Napatuloy niyo pong pinaprovide, Panginoon. Hindi lang sa member ng JCC, kundi din sa bawat family, Panginoon, ng bawat isa. At sa kaligtasan, Panginoon, Lord God. Panginoon, pinagapit ko din, Panginoon, ang virus ito, Panginoon, tuluyan ng wala, Panginoon, Lord God. At Lord, pinagapit ko din, Panginoon, na magpatuloy pa, Panginoon, yung small group, Panginoon, ang pagganap ng small group sa bawat lugar, Panginoon, na sa mahabang parang give us knowledge and wisdom, Panginoon, at protect us, Panginoon, sa anumang, Panginoon, na posibleng mangyari sa bawat isa, Panginoon, Lord God, at na makaiwas, Panginoon, sa kapamakan, at ganoon din, Panginoon, sa virus, Panginoon, na kumakalat. Give us knowledge, Panginoon, sa mga sinishare, Panginoon, sa bawat small group, Panginoon, ng bawat small group leader, Panginoon. Kaya na nga po, Panginoon, ang gumabay at mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Muli, Panginoon, alam ko na may purpose, Panginoon, kung bakit pinagdaraanan, Panginoon, itong bansa, itong problema na ito. At alam ko, Panginoon, na matatapos din itong pandemya na ito. At magiging malaya muli, Panginoon, ang bawat tao na kumilos at gawin ang bagay, Panginoon, na nakasanayan na. Muli, Panginoon, maraming salamat
Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kasunod niya ay si Resilin Alonso. Hello. Samahan niyo ako pag-pray yung second point natin, which is the passionate discipleship. Okay? So, let's pray. Heavenly Father, we are praying, Panginoon, ng mga leaders natin sa church and yung mga taong kasama natin mag-pray. Ngayon, pinag-pray ko po yung heart nila, yung humble heart nila sa pagsunod sa'yo. At Panginoon, alam po namin na merong leader at binibuild mo ang bawat isa bilang isang great leader in near future, Panginoon. At ngayon, Panginoon, naway maging stepping stone ang pagsama nila sa pagpipray, ang pagdi-devotion, ang pagsisimba, Panginoon. Naway maging stepping stone at patuloy nilang gawin ito para sa ikapupuri ng pangalan mo. And ikaw na pong bahala mag-convict, Father, ng mga taong kailangan ka pa, patuloy mo kaming yakapin, patuloy mo kaming i-convict, Panginoon, sa salita mo, patuloy mo kaming i-encourage, i-motivate, kung gaano kasarap magpatuloy at mag-obey sa iyo, Panginoon. Alam po namin na sa pag-obey namin is may kaakibat na blessing to, Panginoon, and hindi din po kami makakatakas if we disobey your law, your commands, Panginoon, kasi everything you do is for us. Kaya naiintindihan po namin yung Panginoon at naway maintindihan po ng bawat isa yon na ang lahat, Panginoon, ay nag-work together for our good. And pinagpipray po namin yung understanding and wisdom ng bawat isa dahil alam ko po na yung ending ng Christianity is leadership. Kaya, Panginoon, patuloy kang maghari sa puso at isip namin. Patuloy kang mangusap sa amin araw-araw. Patuloy mong sabihin sa amin na kailangan ka namin bilang ama namin at anak mo kami. It's our responsibility, Father, to talk to you as our Father. It's our responsibility para basahin yung mga salita mo kasi ito lang yung way para mag-guide mo kami. Ito lang yung way para i-motivate kami sa everyday lives namin. Thank you, Father, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang kasunod niya rin ay si Ariel Cortez. Good evening po sa ating lahat. Samahan niyo po ako ipag-pray ang ating prayer points number 3, ang Strong Core, Strong Church. Tara, let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabi ito, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon, at pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabi nito, Lord. And thank you, Lord, sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin upang kami po ay ipag-pray ang aming mga dalangin, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. And Lord, pinagpipray po namin ang mga core po namin ng church po, core leaders ng church, Panginoon, na maging malakas at patuloy silang maglingkod at magpuri, Panginoon, sa inyo, Panginoon. And pinagpipray ko ang kanilang mga health, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, ang kanilang mga devotions, Panginoon, na patuloy pa rin silang mag-grow at patuloy silang maglingkod sa inyo nang walang sawang maglingkod, magpuri sa inyo, Panginoon. Lord, pinapasalamatan po namin ang mga blessing namin natatanggap, Lord, at pag-iingat at pag-aalaga niyo po sa bawat isa, Lord. At pinagpipray ko rin ang mga leaders, Lord, na maging effective sa kanilang mga ministry, sa kanilang mga departments, sa church, Panginoon, kanilang mga talent, Lord, ay magamit nila to worship you, to glorify you, Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Lord, is mapapuri at pasalamatan ka pa rin namin, Panginoon. At huwag ka namin makalimutan, Panginoon, at magpasalamat sa araw-araw, Lord, sa araw-araw na nagigising kami, Panginoon, sa araw-araw na natatanggap namin sa blessing namin natatanggap sa araw-araw, Lord. At pinagpipray ko, Lord, na patuloy silang mag-train, Lord, ng mga
disciples niyo po, Panginoon, Lord, na maging leader din po sila, magkaroon ng mga sarili nilang mga ministry, Panginoon, at patuloy na palaganapin ang inyong gospel, Panginoon, inyong words, Panginoon, to share your words, Panginoon. At patuloy ka namin papuri at pasalamatan, Lord. At ingatan niyo po ang bawat isa, Lord, na patuloy ka namin papuri at pasalamatan pa rin, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Ito po ang aming salamat panangin sa Panginoon Jesus. Amen. At Geraldine Hongko. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, samahan niyo akong manalangin. Iyuko po natin ang ating ulo at ipikit po natin ang ating yes, Lord Panginoon, Ikaw lamang Ama ang aming pinupuri, Lord, sinasamba at pinararangalan. Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga nagagawa po naming pagkakasala. Humihingi nga po kami, Lord God, ng kapatawaran. Panginoon, ipinapanalangin po namin sa iyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon sila, Lord God, ng daily devotion, Panginoon, na sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Panginoon, is Ikaw lamang po, Lord God, ang kanilang unahin. Gayun din, Lord, ipinapanalangin din po namin sa iyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng prayer and fasting, Panginoon, na patuloy ka po nilang, Panginoon, isik, Panginoon, sa kanilang mga pamumuhay. Gayun din, Lord, pinapanalangin po namin sa iyo, Lord, na nawa nga po, Lord God, is mas madami pa pong disciples nyo, Panginoon, ang umattend, Panginoon, ng small group, Panginoon, at mas madami pa nga po kami, Lord God, ma-sharean ng inyong salita. Panginoon, salamat po, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng blessings na pinagkakaloob mo nga po, Panginoon, sa amin, Lord. Panginoon, Ikaw lamang po, Lord, ang aming pinupuri, sinasamba, at pinararangalan. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. At isa pa ay si RJ Baluan. Good evening po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-pray po natin ang financial breakthrough o ang ating pangangailangan pinansyal. Let's pray po. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito na muli niyo po kaming pinagsama-sama sa panalangin through online, Lord God. Lord, this time, pinagpipray po namin ang aming pinansyal na pangangailangan, Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga business, sa aming mga pag-aaral, Lord God, at sa lahat ng kinakailangan namin, lalong-lalo na, Lord God, sa aming pagtatites. Lord, unang-una, Lord God, bigyan niyo po kami, Lord God, ng heart na marunong pong magbigay, Lord God, kaysa lagi kami nanghihingi, Lord God, ibigay niyo po sa amin yung willingness to give, Lord God, through your ministry especially. Lord God, gawin niyo po kaming faithful sa pagtatites at lalo na ngayon, Lord God, sa dinadanas po namin na nahihirapan po kami financially, Lord God, but ituro niyo po sa amin na kahit mahirap, Lord God, magtiwala kami sa iyo, Lord God, na lahat ng bagay ay sa iyo. Kaya kailangan namin magtiwala, lalo-lalo na sa aming mga pangangailangang pinansyal, Lord God. Lord, ipinagpipray po namin yung may mga trabaho, Lord God, na yung trabaho po nila ay pinagkukuhaan po nila ng source of income. Lord God, gawin niyo po, Lord God, na best ang bawat trabaho, ang bawat projects na ginagawa po ng may mga trabaho, Lord God. Ganon din po, ipinagpipray po namin, itinataas po namin ang lahat po na may business, Lord God. Online man yan or traditional business, Lord God. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng kalakasan, Lord God. Alam po namin, yung business po, Lord God, kahit na online or traditional, Lord God, is binibigyan, Lord God, ng mga challenges, but patuloy niyo po, Lord God, na ingatan ang mga business owners, Lord God, sa lahat ng mga ginagawa po namin. Lord, ganun din po ang mga nagpipray for their work, Lord God, na magkaroon ng work, magkaroon po ng business, Lord God, ipinagpipray po namin
na ibigay niyo po yung karapat-dapat po sa amin, sa kanila, Lord God, na bigay niyo po sa amin yung patience na maghintay, Lord God, ng time ninyo para sa trabaho, para sa negosyo, Lord God, para sa pagkaakitaan. Ibigay niyo po sa amin yung presence ninyo na maghintay, presence ninyo, Lord God, na lahat ng bagay ay ipagkakatiwala namin sa inyo at lahat ng bagay na ito ay magiging okay. Lord, pinagpipray din po namin, Lord God, ang financial stability ng government, Lord God, na yung mga tulong po, especially, Lord God, yung ayuda, yung community pantry, maraming salamat, Lord God, kasi ibinibigay nyo po sa amin yung mga ganong means para po kami po ay magpatuloy sa aming nararanasan ngayon na pandemya. Maraming salamat po, Lord God, at nandiyan kayo. Hindi nyo po kami pinapabayaan, Lord God. Lord, sabi nyo nga sa inyong salita, Lord God, na lahat, mas mahal nyo pa kami kaysa sa mas mahalaga pa kami kaysa sa mga ibon. Pinapakain nyo yung mga ibon, yung mga plants, dinadamitan nyo. Kaming mga tao na mas mahalaga sa inyo ay dapat magtiwala. Kasi kayo po ang provider, kayo ang nagpro-provide sa inyo ang lahat ng nandirito sa mundo. Kaya dapat lang kami magtiwala. Lord, maraming salamat kasi unang-una pa lang you provided. Hindi pa kami nagsasabi. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin mga kapatid sa ating pagtatapos at idalangin natin ang mangilang-ilang prayer request ngayon at tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa panahon ito, sa gabi ito na kami ay yung pinagkaisa sa pananalangin. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay nakikinig ng aming mga dalangin sapagkat po hindi lingid sa iyong kapangyarihan na kami totally nagsasabit sa iyo sapagkat kayo lamang ang makakalutas ng mga bagay-bagay na gumugol sa aming mga buhay. Idinadalangin namin, Panginoon, ang kaligtasan ng isa naming kapatiran na nagpaabot ng kanyang kahilingan, ang kaligtasan ng kanyang asawa. Ang kaligtasan ng asawa ni Mrs. Alberto, hindi po namin siya kilala, Panginoon, pero alam ko po, Panginoon, ang kanyang kahilingan ay lihitimo at may kaakibat na pag-expect ng iyong kasagutan. Mamagitan ka, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan, sapagkat alam ko po, Panginoon, na ito ang kanyang matagal nang inilalapit sa iyo, na ang asawa niya ay magkaroon ng kaliwanagan, katiwasayan, at lumayo sa anumang bisyo kung mayroon man na nakaapekto, Panginoon, sa kanilang buhay, pamilya. Idinadalain ko rin po, Panginoon, ang kahilangan ng isang kapatid namin, ang Sapra family. Panginoon, mamagitan ka po, Panginoon, sa kanila. Lingapin mo sila, Panginoon, sa ganitong kaparahunan. Nagtiwala na sila sa tao, Panginoon namin Diyos. Ang aral po namin makikita diyan. Bago kami magtiwala sa tao, magtiwala kami sa iyo. Upang bigyan mo kami ng guidance. Ang kalakaran, Panginoon, ng sanlibutan ito ay iba kaysa sa kalakaran mo, Panginoon. Kaya't kami bilang iyong mga anak ay dapat umiwas sa ganung mga scheme, sa ganung mga sistema ng buhay. Lord, dinadalain ko sa pangkalahatan ang COVID-19 sa panahon ito, na lubhang maraming napektuhan financially, economically, at relationally, Panginoon.
ang pamilya maaring nagkaroon sila ng matinding pangangailangan sa pang-araw-araw. Pero Panginoon, ibsan mo ang aming mga dalangin ito sa pagbabalik ng normal na pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Na makabalik, Panginoon, na wala ng restriction, na makatrabaho ang mga tao, magkakaroon sila, Panginoon, ng income araw-araw, at ang kanilang mga natatanggap na biyaya ay magiging sapat upang suportahan ang pangailangan nila sa araw-araw. Panginoon namin Diyos, dinadalangin namin ang mga negosyo ng aming mga kakilala na hindi po namin, Panginoon, hawak ang mayroon po kaming bahagi sa success ng bawat bagay, pero ikaw pa rin ang nagbibigay sa amin ng wisdom, ng bendisyon. Babasbasan mo ang aming mga ginagawa upang kami ay maging karapat-dapat na mga anak mo, and at the same time magiging ulirang negosyante. Na ang unang nga, Panginoon, wag po namin i-forsake ang araw na ibinigay mo sa amin. Ang Sabat na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito at inaalala po namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran na sa pagbabalik ng aming pananambahan sa iglesia ng harap-harapan. At magkakaroon po kami, Panginoon, ng cleanliness sa church building namin, Panginoon, ngayong pinagkaroon sa amin. Inihiling po namin, Panginoon, na episode mo ang aming mga sarili, ang aming pananambahan ng sama-sama, at yun po, Panginoon, yun po ang aming okupasyon bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tinandaan na magpupuwi sa iyo sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kasaganaan. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, ang gusot sa West Philippine Sea ay itinataas din namin, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya na ito, Panginoon, palubayin mo, pabahawin mo, Panginoon, na ang bawat party ay magpakumbaba, maghunos-dili, wag mainit ang ulo, kundi, Panginoon, diplomasya, pag-uusap ang umiral, Panginoon. At sa mga taong sakim naman, Panginoon, sa mga bansang sakim, bala na po kayo sa kanilang magparusa. Ang iyong hustisya ang siya masusunod, Panginoon. Hindi po namin sakop ang kanilang mga damdamin. Subalit kayo, Panginoon, kaya mong ilipat ang kanilang pagmamapuri. Gawin mong pagpapakumbaba. Gawin mong weakness nila ang kanilang pagmamalaki sa panahon ngayon. Panginoon, idinadalangin namin na proteksyonan mo, Panginoon, ang aming bansa, ang aming bayan. Bigyan mo ng tahimik ng gobyerno sa pangunguna ng aming presidente. Ilukok mo siya, Panginoon. Kung kaya pagtiwala po kami, Panginoon, sa iyo, at ang tiwala namin sa iyo, ginagamit mo ang kanyang kamay na bakal upang magpatupad ng mga palatuntunan sa bansang ito na criticize naman ng mga iba, subalit, Panginoon, iyon ay kalooban mo, pinaintulutan mo. Kung kaya't, Panginoon ang Diyos, alam po namin na ang lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti ng aming bayan. Marami pong salamat, Panginoon ang Diyos, sa iyong supply na pangangailangan sa araw-araw ng bawat pamilya.
gayon din ang aming mga kapatiran, ay magkita-kita kami muli at magkaroon Panginoon pagpapalakas ang bawat isa. Although ang banal na salita ay maraming sinasabi na minsan ay masakit sa aming mga karamdaman, sa aming mga sarili, pero ang dulot nito ay kagalingan, Panginoon. Ang iyong banal na salita ay diretso at masakit kapag minsan. Masakit sa damdamin, subalit ito ay totoo. Ang nais mo na ang bawat mga damdamin namin, bawat emosyon namin ay gumaling at maging submissive sa iyong banal na kalooban. Marami pong salamat sa hapong ito at pinupuri ka namin, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, naming Panginoon. Amen.